Habang duguan at nakaluhod si Livier sa mababaw na tubig, tiningala ng naghihingalong pari ang nakakatakot na silhouette ni Ghislaine, kasabay ng pag-alala nito sa mga intelligence report ng Ducal House. Isang nakakapanindig balahibong katotohanan ang bumalot sa taunang kalaban ng tahimik nitong mapagtanto na ang nakakasakal na aura ni Ghislaine ay hindi lamang isang panggagaya, kundi isang bagay na mas malapit sa sariling itim na mahika ng Salvation Church. Nakatayo ng matagumpay sa gitna ng asul na enerhiya ng Dimensional Rift, malamig na ibinaba ni Ghislaine ang kanyang mabigat na espada patungo sa bumagsak na kalaban, at mariing nagtanong kung ang malihim na kabol ba talaga ang may kagagawa ng malaking punit sa realidad. Habang umuubo ng dugo, mahinang inamin ng wasak na pari na masyado silang pinapahalagahan ni Ghislaine, at formal na ipinagtapat na ang mga ordinaryong tao ay ganap na walang kakayahang gumawa ng ganoong klaseng himala. Hindi kumbinsido sa pag-iwas ng kalaban, marahas na ibinaon ni Ghislaine ang kanyang espada pababa, na brutal na tumagos sa itaas na bahagi ng katawan ni Livier. Gamit ang nakabaong sandata upang marahas na ay lapit ang naghihingalong lalaki, mabagsik siyang ininteroga ni Ghislaine tungkol sa pangako ng ransom note, at iginiit na malaman ang buong katotohanan tungkol sa kanyang sariling kakaibang kakayahan. Sa kabila ng malubhang sugat at ng bakal na nakabaon ng malalim sa laman nito, isang mahina at baliw na tawa ang nakawala sa mga labi ni Livier. Mapangot siyang binaliwala ng naghihingalong pari ang naunang pangako, ngunit nakakikilabot nitong kinumpirma ang pinakamalalim na hinala ni Ghislaine, at idineklarang may buong katiyakan na ang halimaw na lakas ni Ghislaine ay walang dog ang nakatali sa madilim at sinaunang kapangyarihan na ginagamit ng Salvation Church. Habang mahigpit pa ring hawak ang naghihingalong kalaban, humingi ng mga sagot si Ghislaine, ngunit nagbigay lamang si Livier ng isang malabo at nakakabahalang katotohanan. Nakakikilabot na nagbabala ang pari kay Ghislaine na ang kanyang nakakatakot na madilim na enerhiya ay mas malapit sa banal na kapangyarihan kaysa sa karaniwang mana. Ang nakakagulat na paghahayag na ito ay sandaling nagpatulala kay Ghislaine, ngunit bago pa man niya muling igiit ang usapan, ipinilit ni Livier na ang karagdagang pagtatanong ay lubos na walang silbi. Isang panatikong kahibangan ng buong sum-akop sa dagwang kalaban ng buong pagmamalaki nitong ideklara na siya ay walang iba kundi isang sakripisyong instrumento, na inilaan upang buksan ang pinto para sa tunay na Panginoon ng mundong ito. Habang sumisigaw ng buong lakas, inialay ng pari ang kanyang huling naghihirap na mga sandali para sa pagdating ng kanilang tinatawag na tunay na hari. Biglang sumabog ang isang napakalaki at marahas na alon ng magulong enerhiya mula sa dimensional anomaly sa kanilang likuran. Nanlaki ang mga mata ni Ghislaine sa labis na alarma at mabilis siyang tumalon paatros. Matapos mapagtanto sa isang migting na sandali na sinasadya ng panatikong kalaban na ibuhos ang bawat huling patak ng kanyang natitirang lakas sa buhay ng direkta sa portal, upang sapilitan itong buksan bago siya mamatay. Isang nakakabulag at mapanirang kislap ng lilang kidlat at madilim na enerhiya ang marahas na sumabog sa buong kuwebo ng ganap na mapunit at bamuka ang malaking dimensional rift. Ang napakalakas na puwersa ng pagsabog ay nagwasak sa paligid, na naging dahilan upang marahas na tumilapon sa hangin ang bihag na si Lady Rosalind. Habang walang kalaban-lab ang nahuhulog sa mga guhong ubos na ang mana, sumigaw siya sa labis na takot sa patuloy na paghila sa kanya pababa ng gravity. Sa kagustuhang hindi hayaang mamatay si Rosalind, mabilis na kumilos si Ghislaine at walang takot na inihagis ang kanyang sarili sa gitna ng magulong unos ng marahas na mahika at mga nahuhulog na guho. Inabot ni Ghislaine ang kanyang kamay at matagumpay na nasalo ang naghihilakbot na dugong bughaw habang nasa himpapawid. Nang ligtas na makuha sa kanyang mga bisig, maayos siyang lumapag sa gitna ng matinding pagkasira, at marahan ngunit mariing inutusan si Rosalind na agad nitong lisanin ang kuweba. Tinalikuran siya ni Ghislaine at humakbang patungo sa mabilis na lumalaking punit sa realidad, at buong tapang na idineklara na maiiwan siya upang isara ang dimensional rift. Naiwang naghahabol ng hininga sa nawasak na lupa, ang tulala at labis na naantig na si Rosalind ay nagawa na lamang usalin ng mahina ang pangalan ng kanyang tagapagligtas habang pinapanood itong tumayong mag-isa laban sa napakalaking bangungot. Tumalon ng direkta sa umiikot na kaguluhan, walang takot na sumisid si Ghislaine ng una ang ulo sa malaking dimensional rift. Habang bumababa siya sa marahas na kumikislap na lilang enerhiya, isang nakakasakal at kakilakilabot na miasma ang agad na umatake sa kanya. Gayunpaman, isang mabagsik at kumpiyansang ngisi ang gumuhit sa mukha ni Ghislaine nang mabilis niyang mapagtanto ang isang mahalagang tactical na kalamangan. Hindi tulad ng ubos enerhiyang kuweba sa labas, ang loob ng anomalya ay ganap na puno ng siksik at umiikot na mana,
na nangangahulugang maaari na niyang pakawalan ang kanyang buong lakas ng walang anumang limitasyon. Biglang lumabas mula sa balikat ni Ghislaine ang demonic entity na nagngangalang Dark, na nagpapanik na sumigaw at iginiit na ganap na baliw si Ghislaine sa kusang loob nitong pagpasok sa mapanirang punit gayong imposible raw itong maayos mula sa labas. Nanatiling hindi natitinag sa bangungot na nagaganap sa kanilang paligid, malamig na ipinahayag ni Ghislaine ang kanyang buong determinasyon, at sinabing balak niyang sirain ang banta mula mismo sa pinagmulan nito upang mapigilan ang pagkalat nito sa kanilang mundo. Biglang umikot ang magulong enerhiya sa ilalim nila at naging isang malaki at itim na vortex. Mula sa madilim na kailaliman ay lumitaw ang isang napakalaki at malabangungot na halimaw na nakasuot ng tolas-tolas at kasing puti ng butong baluti habang may hawak na dambuhalang itim na espada. Harap-harapang tiningnan ang mapanirang halimaw, malamig na binati ni Ghislaine ang naglalakihang nilalang, at tinukoy ito bilang isang dating nakamamatay na kalaban mula sa mga labanan sa kanyang nakaraang buhay na kilala bilang Harbinger of the End na si Equidima. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inilunsad ng halimaw na Harbinger ang isang mapanira at napakabilis na pag-atake. Marahas na iniwasiwas ni Equidima ang malaking itim nitong espada, na naglalayong ganap na hatiin si Ghislaine sa gitna. Gamit ang kanyang bagong balik na mana, mabilis na kumilos si Ghislaine at mabagsik na sinalag ang dambuhalang atake, na lumikha ng isang nakakabinging sagupaan na nagpadala ng marahas na mga shockwave sa buong loob ng Dimensional Rift. Habang walang awang ipinagpapatuloy ng malaking nilalang ang brutal na pag-atake gamit ang dumudurog nitong puwersa, sumigaw si Dark ng isang desperadong babala kay Ghislaine na mag-ingat, na agad nagpasiklab sa isang epiko at mapanganib na sagupaan sa loob ng Dimensional Void. Ang brutal na labanan sa loob ng Dimensional Rift ay agad na tumindi habang marahas na sinasalag ni Ghislaine ang dambuhalang itim na espada ng Harbinger. Ang napakatinding puwersa ng pag-atake ay nagpadala ng malalaking shockwave sa buong magulong void, na nagpuwersa kay Ghislaine na patatagin ang kanyang sarili laban sa halimaw na presyon. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, palihim na namangha si Ghislaine sa hindi kapani-paniwalang lakas ng halimaw, at tahimik nitong napansin na ang bigat sa likod ng mga atake ni Equidima ay nasa isang ganap na kakaiba at nakakatakot na antas, kahit pa kumpara sa kanyang nakaraang laban sa mage na si Delmon. Sa pagtangging magpaawat, ang naglalakihang halimaw na nakasuot ng puting baluti ay tumalon ng paitaas sa umiikot na kailaliman, at ibinagsak ang dambuhalang sandata nito sa panibagong mapanira at nakakayanig mundong pag-atake. Desperadong itinaas ni Ghislaine ang kanyang espada upang salagin ang dumudurog na atake. Malalim niyang napagtanto na walang anumang magagarbong pamamaraan ang ginagamit dito, dahil pilit siyang dinodomina ng kanyang kalaban gamit lamang ang dalisay at purong raw power. Mula sa kanyang balikat, nagpapanik na hinikayat ng demonic entity na si Dark si Ghislaine na umatras at tumakas, at desperadong nagbabala na nakikipagsagupaan sila sa isang halimaw na nasa isang mapanganib na mas mataas na tier. Ipinunto ni Dark na ang Harbinger ay nakasipsip na ng malaking halaga ng life force at kinakabahan nitong iginiit na kailangan na nilang makatakas kaagad. Gayunpaman, mabagsik na tinanggihan ni Ghislaine ang mga pagsamo ng kanyang kasama. Habang tinitingala ang naglalakihang halimaw, alam na alam ni Ghislaine kung ano ang nakataya. Mariin itong kinilala na kung papayagang makalabas si Equidima mula sa punit, lalawak ang rift ng ganap at hindi na makokontrol. Itinulak ng malalagim na alaala ng kanyang nakaraang timeline, nakakikilabot na naisip ni Ghislaine na sa bawat lugar na tapakan ng apocalyptic beast na ito ay agad na nagiging isang mapanglo at isinumpang lupain, kung saan walang sinumang tao ang maaaring mabuhay. Taglay ang kanyang nagliliwanag na asul na mga mata na nag-aapoy sa ganap at hindi natitinag na determinasyon. Mabagsik na nagnalit ang mga ngipin ni Ghislaine at nagpakawala ng isang nakakabinging atungal. Isinumpa niya na hinding-hindi niya hahayaang maulit ang trahedyang iyon sa pagkakataong ito, kaya walang takot na inilunsad ni Ghislaine ang kanyang sarili paitaas, at direktang sumugod sa mapanirang pag-atake ng Harbinger. Nang agad na sumunod ang halimaw ng isang brutal at malawak na paghampas, mabagsik na sinalag ni Ghislaine ang atake. Gayunpaman, ang labis na nakapanlulumong bigat ng raw power ng apocalyptic beast ay naging masyadong mabigat para sa kanyang sandata. Kasabay ng isang nakakabinging paghampas ng metal, ang mabigat na espada ni Ghislaine ay marahas na nabasag at nadurog. Naiwang ganap na walang kalaban-laban si Ghislaine habang ibinabagsak ni Equidima ang malaking espada nito para sa isang huling nakamamatay na atake. Ngunit isang biglaang pagkislap ng bakal ang himalang samalag sa apocalyptic na pag-atake. Nanlaki ang mga mata ni Ghislaine sa labis na pagkagulat ng isang malaking broadsword ang walang kahirap-hirap na hamarang sa pag-atake ng Harbinger.
Isang bagong dating na grupo ng mga kaalyado ang matapang na tumawid sa Dimensional Tier upang sumali sa labanan. Kabilang sa kanila ay ang nakakatakot at may puting balbas na veteranong si Jillian, ang mabangis at pulang buhok na mersenaryong si Kaur, at isang dedikadong baklang pari. Nang walang pag-aatubili, humakbang pasulong ang batang baklang pari, itinaas ang kanyang nagliliwanag na artifact upang magpakawala ng isang nakakabulag at malakas na pagsabog ng holy magic na marahas na nagpataboy pabalik sa naglalakihang halimaw. Habang sandaling humuhupa ang magulong enerhiya, mahinahong kinausap ng veteranong si Jillian si Ghislaine, at magalang itong humingi ng kapatawaran para sa kanilang pagkahuli. Nakatayo sa kanyang tabi, nagpakita ang mersenaryong si Kaur ng isang kumpiyansa at mapanuksong ngisi, at casual na inasar si Ghislaine dahil sa pagtatangka nitong solohin ang lahat ng brutal na kasiyahan, sabay iwaksi sa paunang gulat ng kanilang biglaang paglitaw. Agad na nagtanong si Ghislaine tungkol sa kaligtasan ni Lady Rosalind. Nang marinig niya na ligtas ng binabantayan ni Lady Belinda ang iniligtas na dugong bughaw sa labas ng rift, isang alon ng matindi at nakamamatay na pokus ang bumalot kay Ghislaine habang tinatanggap niya ang kaginhawaan. Ang maikling pagkikita ay marahas na naudlot ng makabawi ang naglalakihang si Equidima mula sa Holy Blast, at nagpakawala ito ng isang nakakabingi at galit na atungal na yumanig sa mismong pundasyon ng kailaliman. Tinitingala ang dambuhalang halimaw, matatag na naobserbahan ni Jillian na ang naglalakihang bangungot ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang mga nakaraang mapanganib na labanan sa Forest of Magical Beasts, at partikular nitong inihalin tulad ang nakakatakot at napakalakas na presensya ng halimaw sa isang blood python. Mahigpit na hawak ang kanyang malaking broadsword, formal na inutusan ng veteranong mandirigma ang grupo na maghanda para sa labanan. Inihanda ng mersenaryong si Kaur ang kanyang sariling sandata na may mabagsik at uhaw sa dugong ngisi, sabik na subukan ang kanyang lakas laban sa apocalyptic beast. Humakbang sa unahan ng vanguard, humugot si Ghislaine ng bagong espada na agad nag-apoy kasama ng isang marahas na umiikot na dark aura. Taglay ang ganap at nakamamatay na determinasyon. Idineklara ni Ghislaine na tatapusin nila ng mabilis ang halimaw na banta upang tuluyan na silang makauwi. Udyok ng kanyang hindi natitinag na utos, walang takot na inilunsad ng magkakasamang mandirigma ang kanilang mga sarili pasulong, at direktang sumugod sa umaatungal na harbinger para sa huling nakakayanig mundong sagupaan. Tumalon sa labanan ang pulang buhok na mersenaryong si Kaur nang may uhaw sa dugong ngisi. Walang awang iwinasiwas ang kanyang sandata kasama ang veteranong si Jillian, na nagbigay ng dumudurog at mabibigat na atake sa halimaw. Sa kabila ng pinagsamang at napakalakas na pag-atake mula sa mga bihasang mandirigma, patuloy na nagpakawala si Equidima ng mga mapanirang counterattack. Nang mapagtanto na kailangan na nilang tapusin ang laban bago pa man tuluyang lumawak ang rift, magiting na humakbang si Ghislaine upang ibigay ang pinal at nakapagpapasyang atake. Tumalon ng mataas sa ibabaw ng halimaw na harbinger, nag-ipon si Ghislaine ng isang napakalakas na enerhiya mula sa kaibuturan ng kanyang sarili, at marahas na in-unlock ang kanyang fourth core. Ang kanyang mabigat na espada ay agad na nabalot ng isang nakakabulag at maningning na gintong enerhiya na nagtaboy sa kadilimang nakapaligid sa kanila. Habang tinitingnan ng apocalyptic beast ng may ganap at nakamamatay na determinasyon, malamig na sinabi ni Ghislaine na hinding-hindi na niya nais pang mag-cruise ang landas nila ng halimaw na iyon. Ibinagsak niya ang kanyang nagliliwanag na espada sa isang mapanira at tila pumupunit sa langit na atake na marahas na hamati ng direkta sa nakabaluting ulo ni Equidima, na tuluyang dumurog sa naglalakihang bangungot sa isang nakakabulag na kislap ng gintong liwanag habang ang maningning na haligi ng gintong enerhiya ay marahas na tumagos sa dimensional void. Ang tagpo ay biglang lumipat sa isang malayo at madilim na katedral. Habang nakaupong mag-isa sa isang trono sa loob ng mapang-aping mga anino ng malaking bulwagan, naramdaman ng duke ng House Delphine ang biglaan at mapanirang pagkatalo ng pari. Ang maputlang kamay ng duke ay kalmadong nakapatong sa kadiliman habang malamig nitong inobserbahan at sinabing sa huli ay pinagtaksilan pa rin ng kanyang tauhan ang pananampalataya. Dahan-daang inangat ng duke ang kanyang ulo, kung saan ang tumatagos at demonyong mga pulang mata nito ay nagbabantang nagliwanag mula sa ilalim ng kanyang mahaba at maputlang buhok. Bilang pagkilala sa ganap na pagkabigo ng kanyang malalakas na tauhan, malagim na idineklara ng malihim na pasimuno na wala na siyang ibang pagpipilian ngayon kundi ang lumabas mula sa dilim at personal na harapin si Ghislaine. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakabalik na si Rosalind sa palas habang labis na sugatan at pagod na pagod. Sa kanyang pagharap sa kanyang ama, hindi niya napigil ang maiyak dahil sa labis na emosyon habang tinatawag ito.
Agad siyang niyakap ng kanyang ama at pinatag ang kanyang loob sa pagsasabing ang mahalaga lamang sa kanya ay ang kaligtasan ng anak. Pagkatapos nito, humarap ang Count kay Ghislaine at taos-pusong nagpasalamat sa pagliligtas nito kay Rosalind, na tinanggap naman ni Ghislaine ng may simpleng ngiti. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, nagtipon-tipon ang lahat para sa isang mahalagang pagpupulong. Kinausap ni Ghislaine ang Count at ipinaalam na mayroong mahalagang bagay na kailangang isiwalat. Ipinaliwanag niya na ang Salvation Church ay tunay na isang cult na nakikipagtulungan sa Ducal House. Isiniwalat din niya na ang taong dumukot kay Rosalind ay isang priest mula sa nasabing Salvation Church. Nagulat ang tauhan ni Mark Branford sa natuklasang ito at nahirapang maniwala na may umiiral na palang ganitong uri ng cult. Patuloy na ipinaliwanag ni Ghislaine na ang cult ay may kakayahang lumikha ng mga zone kung saan ang mana ay nagiging ganap na walang bisa, bukod pa sa kakayahan nilang gawing mga nakatatakot na monsters ang mga ordinaryong tao. Idinagdag pa niya na lihim na bumubuo ang cult ng isang nakamamatay na kababalaghan na tinatawag na Rift upang pabagsakin ang buong kaharian. Dahil dito, lalong naguluhan ang tauhan ni Mark Branford at nakiusap kay Ghislaine na bagalan ang pagpapaliwanag sapagkat hindi niya maunawaan kung paano nauwi sa mga monsters at sakuna ang buong sitwasyon. Hiningi naman ni Ghislaine sa kanyang tauhan na ipaliwanag ang lahat ng mas detalyado. Ipinaliwanag ni Pote na ang rift ay maihahambing sa isang pintuan na nag-uugnay sa kanilang mundo at sa isa pang mundo, kung saan may isang hindi kilalang nilalang mula sa kabilang panig ang nagtatangkang pilit na pumasok sa kanilang mundo. Nang magtanong si Mark Branford ukol sa pagkakakilanlan ng misteryosong nilalang na ito, isiniwalat ni Ghislaine na tinulungan siya ni Pote ng Juliana Church upang mapigilan ang rift. Natulala si Mark Branford sa pagkakaroon ng isang nilalang mula sa ibang mundo na nagtataglay ng hindi maiisip na kapangyarihan, at napagtanto niyang ang ganitong kababalaghan ay maituturing na isang tunay na sakuna. Naalala ni Mark Branford na kailanman ay hindi kinilala ng Kingdom of Luthenia ang anumang pananampalataya sa labas ng sarili nitong mga simbahan, kabilang na ang Juliana Church. Bagamat ganito ang patakaran, may isang heretical na puwersa ang nakapagtatakbong lihim sa mismong puso ng kaharian. Ipinaliwanag ni Ghislaine na ang pinakamahalagang bagay sa kasalukuyan ay ang katotohanang ang Ducal House of Delphine, na isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa kaharian, ay nakipagsanib puwersa na sa Salvation Church at sa kapangyarihan nito mula sa ibang mundo. Ang kanilang hangarin ay hindi lamang magdala ng sakuna sa kaharian, kundi ang magpakalat ng Chaos Ocon sa buong kontinent. Napagtanto ni Mark Branford na binabalaan sila ni Ghislaine na maaaring hindi sapat ang kanilang sariling lakas upang harapin ang ganitong banta. Dahil dito, tinawag ni Mark Branford ang kanyang knight na si Tolio at inutusan itong agad na ipatawag ang bawat archbishop at noble sa kabisera. Ipinahayag niya na siya mismo ang mamumuno sa kapulungan at iginiit na walang sinuman ang dapat na maiwan, na agad namang sinang-ayunan at sinaluduhan ni Tolio. Nagbaba si Mark Branford ng panibagong utos kung saan idineklara niyang ang Salvation Church ay isang kulto na kalaban ng kaharian, kaya't inutusan niya ang kanyang mga puwersa na tugisin ang lahat ng kasangkot dito anuman ang kanilang ranggo. Ipinag-utos din niya na ipahayag ang deklarasyong ito sa buong kaharian gayon din sa lahat ng mga kolyadong bansa. Mula sa sandaling iyon, formal na tinawag ni Mark Branford ang Ducal House of Delphine bilang kaaway ng kaharian dahil sa pakikipagsabwatan nito sa isang kalabang kulto. Ipinahayag niya na sa ngalan ng Kingdom of Luthenia, pananagutin ang pamilya Delphine sa lahat ng kanilang mga naging krimen. Labis na ikinagulat ng lahat ng naruroon ang desisyon ni Mark Branford, ngunit hindi na ito pinagtakhan ni Ghislaine dahil inaasahan na niya ito mula kay Mark Branford. Napagtanto ni Ghislaine na kung magsisimulang kumilos ang mga simbahan ng kaharian laban sa kanilang mga kaaway, magkakaroon sila ng isang buong hukbo ng mga kaalyado na susuporta sa kanila sa likuran. Kabilang sa mga potensyal na kaalyadong ito ang mga tagasunod ng Goddess of War, lalo na ang isa sa 7 grades of the continent na si Parnell, ang Saintess of War. Dahil sa kaalamang magiging mas matatag ang kanilang posisyon kung magpapasya si Parnell na pumanig sa kanila, napangiti ng may halong pagkamapanloko si Ghislaine. Lumipat ang tagpo sa Castle Eclipse sa Delphine Duchy, kung saan makikita si Raoul Joseph na nanginginig sa galit. Marahas niyang hinampas ang mesa at sumabog sa matinding puot habang tinutulig sa si Livier bilang isang mayabang at walang kwentang nilalang. Para kay Joseph, kahit nabigo si Livier na patayin si Ghislaine, dapat man lang ay naging matagumpay ito sa pagbubukas ng rift. Dahil sa kabiguan ni Livier, natuklasan na ng mga royalists ang katotohanan tungkol sa Salvation Church at sa rift. Nangangamba si Joseph na kung magsisimulang gumawa ng seryosong hakbang si Ghislaine,
mauuwi lamang sa wala ang ilang dekada nilang pagtatrabaho mula sa dilim. Habang nagngangalit ang mga ngipin sa pagkadismaya, isinumpa ni Joseph sina Ghislaine at ang buong per diem, at labis niyang pinagsisihan kung bakit hindi pa niya pinatay si Ghislaine noon. Gayunpaman, tumanggi si Joseph na tanggapin na tapos na ang lahat, kaya't kinumbinsi niya ang kanyang sarili na magpatuloy sa halip na sumuko at naghandang lumaban muli. Sa mismong sandaling sasabihin na sana ni Joseph ang kanyang mga susunod na balak, isang madilim at pulang aura ang biglang lumitaw sa kanyang harapan at pumulibot sa kanya. Agad na nagulat si Joseph sa misteryosong presensyang iyon bago niya tuluyang napagtanto kung sino ang taong nakatayo sa kanyang harapan. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Duque Delfin. Nang makilala siya ni Raul Joseph, labis itong binalot ng takot. Ipinahayag ni Duque Delfin na sa huli, napilitan siyang personal na humarap dahil sa mga naging pagkukulang ni Raul Joseph. Nang marinig ito, lumaki ang mga mata ni Raul Joseph dahil sa matinding kaba. Agad na lumuhod si Raul Joseph at magalang na kinilala si Duque Delfin bilang kanyang Panginoon at Master. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang lingkod at nagbigay-pugay habang kinakabahang iniisip kung ano ang nagdala sa Duque sa ganoong abang lugar. Pinaalalahanan ni Duque Delfin si Raul na binigyan niya ito ng pagkakataon. Tinukoy niya na si Livier, ang taong ipinadala nila, ay pinatay sa mga kamay ni Ghislaine. Ipinunto rin ng Duque na nabunyag na ang Salvation Church, pati na rin ang mismong ref. Ibinaba ni Raul ang kanyang ulos sa kahihiyan. Nilinaw ni Duque Delfin na nais niyang malaman kung may mali ba sa mga sinabi niya. Nanginginig sa takot, humingi ng tawad si Raul sa kanyang Panginoon at inamin na wala siyang may dahilan para sa kanyang kabiguan. Pagkatapos nito, inutusan ni Duque Delfin si Raul na iangat ang kanyang ulo. Tinanong ng Duque kung gaano nakatagal na puro kabiguan lamang ang dinadala ni Raul sa kanya, na labis na ikinagulat ng huli. Ipinaalala ni Duque Delfin na dati ay palaging nagbibigay ng magagandang resulta si Raul, kaya hindi na siya nag-abala pang magtanong kung paano nito nagagawa ang kanyang mga gawain. Hindi niya kailanman pinagtuunan ng pansin ang proseso dahil sapat na palagi ang mga resulta para sa kanya. Subalit sa pagkakataong ito, lumampas na sa limitasyon ang mga pangyayari, dahilan upang ikuyom ng Duque ang kanyang kamao sa galit. Sa matinding takot, desperadong sinubukan ni Raul na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ipinahayag niya na hindi lamang iisa ang rift, ipinaliwanag niya na ang plano lamang ay buksan ang rift ng mas maaga kaysa sa inaasahan, at iginiit na isa lamang itong maliit na maling kalkulasyon. Desperado siyang nagmakaawa para sa isang huling pagkakataon at sumumpa na hindi na siya muling mabibigo kung bibigyan pa siya ni Duque Delfin ng panibagong tsansa. Sa halip na sumagot ng may galit, mahinahong sinabi ni Duque Delfin kay Raul na tumanda na ito. Ipinaalala ng Duque na sumunod sa kanya si Raul sa loob ng maraming taon at hindi man lang nakaranas ng pagkakataong makapagpahinga. Nabigla si Raul sa mga salitang iyon, at nang mapagtanto kung ano ang susunod na mangyayari, tuluyan na niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Nagsimula niyang paulit-ulit na ihampas ang kanyang ulo sa lupa habang inaalala kung paano siya kinupkup ng Salvation Church noong siya ay isang ulila pa lamang. Gayunpaman, ang kanilang walang kwentang Diyos at mga walang saysay na revelasyon ay hindi kailanman naging mahalaga sa kanya, dahil ang lahat ay nagbago lamang noong araw na makilala ni Raul si Duque Delfin. Nasaksihan ni Raul ang matinding ambisyon ng Duque na pabagsakin ang kaharian. Mula noon, sumumpa si Raul na iaalay niya ang lahat ng kanyang taglay para sa dakilang ambisyong iyon. Tahimik lamang na pinanlisikan ng mata ni Duque Delfin si Raul habang patuloy na inihahampas ni Raul ang kanyang ulo sa lupa hanggang sa magsimulang umagos ang dugo mula rito. Sa kabila ng sakit, desperado niyang ipinahayag na ginugol niya ang ilang dekada sa paglilingkod sa Duque kung saan ibinigay niya ang kanyang buong buhay, dugo, at lahat ng kanyang pag-aari. Habang patuloy na umaagos ang mga luhas sa kanyang mga mata at nababalot ng dugo ang kanyang mukha, desperadong nagmakaawa si Raul kay Duque Delfin na bigyan siya ng kahit isang huling pagkakataon. Tahimik lamang na tiningnan ni Duque Delfin si Raul. Makalipas ang ilang sandali, tumalikod ang Duque at mahinahong ipinahayag na kailanman ay hindi niya pinagdudahan ang katapatan nito. Pagkatapos ay sinabihan niya si Raul na magpahinga na ng payapa. Sa mga huling salitang iyon, umalis si Duque Delfin at naglaho mula sa tagpo, na tuluyang nag-iwan kay Raul. Pagbalik sa kanyang silid, inakala ni Raul na maaari na siyang magpahinga ng payapa. Sa pagkakataong iyon, dumating si Balzac na ipinagtaka naman ni Raul kung bakit ito naparito upang makipagkita sa kanya. Ipinahayag ni Balzac na naparito siya upang magpaalam sa kanyang kaibigan, na labis namang ikinagulat ni Raul bago nito tuluyang tinanggap ang kanyang kapalaran.
Itinaas ni Balzac ang kanyang espada at binigyan si Raul ng isang huling pagkakataon na magsalita. Ngumiti si Raul at ipinagkatiwala si Duque Delfin sa pangangalaga ni Balzac, sabay pakiusap na paglingkuran nito ng mabuti ang kanilang Panginoon. Nangako naman si Balzac na gagawin niya ito. Nang walang anumang pag-aalinlangan, iniwasiwas ni Balzac ang kanyang espada at tuluyang pinatay si Raul. Matapos ang pagkamatay ni Raul, lumipat ang tagpo kay Duque Delfin nang lapitan siya ng isa sa kanyang mga tauhan upang maghintay ng mga panibagong utos. Ipinag-utos ni Duque Delfin na magpadala ng isang sugo sa Salvation Church. Espesipiko niyang inihabilin sa tauhan na ipaalam kay Verem Radran II na dadalhin nila ang hari ng Lutenia sa kanila. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.